Sa maraming pagkakataon at maraming panahon, na-explain na namin sa inyo on how you can actually have a good mindset. Kung may good mindset tayo, automatically, mag-i-improve yung ating skill set. Kasi tama yung nasa isip mo eh. Eventually and automatically, mag-i-improve ka talaga. Kasi tama yung laman ng utak mo eh. Ang mahirap sa maraming mga negosyante, nine-neglect nila to. Bakit? Marami silang katwiran na ganito na ako pinanganak, ganito na ako tatanda. They are not actually willing to change. Yun yung hirap sa maraming tao. Bakit? Dulot ng tinatawag natin na pride. Maraming tao kasi ma-pride. Bakit naman ako mag-aaral pa dyan sa mga RDR na ganyan? Eh, may negosyo naman ako nag-work. Okay naman ako sa trabaho ko ngayon. Magaling naman ako sa eskwelahan. Those are the things na sarado lagi isip mo. Bakit? Dahil sa pride feeling mo okay ka na eh. Pero pag may dumating na urgency sa buhay mo, may dumating na napakalaking problema sa buhay mo, doon mo may isip na, bakit kaya ako nagkaganito? Sisisihin mo na ngayon lahat ng bagay. Sisisihin mo na ngayon yung iba't ibang uri ng taong nakasalamuha mo sa buhay mo. And worse, sisisihin mo pa yung Diyos na nasa taas na wala namang ginagawa sa'yo. Yun yung nagiging problema. Bakit? Masyado ka kasing ma-pride kaya hindi ka open sa mga ideas, opportunities. Doktor ako eh. Abogado na ako. Engineer ako. Arkitekto ako eh. Magbabalot ako. Policeman ako. Pinaninindigan nila yung sarili nila na hanggang ganun na lang sila. There's no room for growth. The simplest way for you to actually lower your pride is becoming what? Humble. Dapat may openness ka lagi. Hindi po pwedeng sarado yung isip mo. Because ako, may matututunan pa rin ako kahit sa mga new generations, kahit sa mas bata sa akin. Kasi may mga bagay silang alam, may mga bagay silang naiintindihan na hindi ko naiintindihan. May matututunan din ako sa ordinaryong tao. Yung mga matututunan ko sa ordinaryong tao na po pwedeng hindi ko i-apply sa buhay ko para hindi ako mag-fail. So lahat ng tao pwede tayong matuto. Sa bawat individual may istorya kang matututunan dyan at maia-apply mo sa buhay mo. Yun yung kailangan ko maintindihan, yung openness and readiness to actually learn new things. Yun nga yung sinasabi ko, hindi lang kayo matututo sa amin. Matututo rin kayo sa ibang tao. Matututo kayo sa ibang mga nakakasalamuhan ninyo sa buhay ninyo. Napaka-importante na dapat wala tayong masyadong pride. Yun yung hirap sa marami. Feeling nila magaling na sila. Feeling nila okay na sila. Kaya yung mindset, kahit anong attend ng seminar, kahit anong attend ng training, kahit anong attend ng mga self-help development, mga courses, o kahit ilang libro na yung binasa, hindi ba kayo nagtataka? Attend ng attend, aral ng aral, pero hindi na mabago mindset. Hindi kasi nawawala yung attitude of pride eh. It's okay na magkaroon ka ng pride sa craft na ginagawa mo. Pero pride itself, na sobrang tinataasan mo yung sarili mo, entitled ka lagi, mali na yan. Para magkaroon tayo ng mindset, dapat wala ka nito. Or dapat sobrang baba talaga ng pride mo. Dapat lagi kang willing to learn, willing to listen. Be silent pag may nagsasalitang iba. Focus your attention. Kasi bakit? May matututunan ka dyan. May makukuha ka dyan. May maaaral ka dyan. Marami kasi niyan blaming game eh. Halimbawa, nalugi yung negosyo. Kasi ganito eh. Kasi ganyan eh. Kasi ganito. This is part of our pride eh. Kaysa nagbe-blame tayo, kaysa sinisisi natin, might as well we reflect to ourselves. The reason why you actually fail is because you lack of skills. Wala kang enough na pamamaraan para mapagtagumpay yung isang hanap buhay, isang negosyong pinasok mo. Bago ka talaga magkaroon ng enough skill set, dapat tama yung utak mo. Dapat tama yung behavior mo. Dapat tama ang impression mo towards success. Pag tama ang isip, pag tama ang behavior, automatically ikaw, yung katawan mo mag-a-adjust dun sa utak mo eh. Bakit? Our mind controls our body. And our body controls what? Yung resulta natin kasi uma-action tayo eh. Sa body natin, dito natin maya-apply yung mga skills na matututunan natin. Kung dati hindi ka magaling sa accounting, nalulugi yung negosyo mo, kung tama yung mindset mo, mag-aaral nga ako nito. Baka po pwede kahit konti meron akong idea. Para sa susunod, hindi na ako lulukuhin ng mga empleyado ko. Marketing, hindi ka marunong. Mag-aaral nga ako nito. Sino bang expert sa ganito? Mag-enroll nga ako ng program. So, nadadagdagan ka ng skills whenever nag-aaral ka. At maa-absorb mo lang talaga ang pinag-aralan mo kung tama ang mindset mo dun sa pinag-aaralan mo. So, magkakaroon ka ng skill set. Nadadagdagan ka ng skill set, lumiliit ngayon yung tsansa na mag-fail ka sa negosyo. Kailangan paliitin natin yung oportunidad o tsansa na malugi tayo sa negosyo. Na mag-fail tayo sa mga gagawin natin. Yes, it is okay to fail. But failing and failing and failing and failing over and over and over again, hindi na ho maganda yan. Ang tawag ho dyan, wag ho kayo masasaktan, kabubuhan na yan. Kung paulit-ulit kang nagkakamali, paulit-ulit kang nagfe-fail, hindi ka nagpo-progress, hindi ka natututo sa buhay, may mali talaga sa pagkatao mo. Kasi isipin mo, ang tagal mo nang ginagawa yun, hanggang ngayon lugi ka pa rin. Hindi ka ba nagtataka? Dapat ngayon siguro mag-wonder ka na, oo nga naman, may tama dito si Boss RDR. Ang dami ko nang pinasok na negosyo, lugi.
dami ko pinasok na negosyo, lugi. Lagi nga sinasabi, hindi mali naman negosyo eh. May yumaman sa kahoy, may yumaman sa TV, sa speaker, sa lahat ng mga bagay eh. May yumaman eh. Ang nagiging problem lang, ikaw. Ikaw ang problema, hindi yung negosyo. Magkakaroon lang tayo ng tamang skill set kung tama ang mindset natin. Kasi you can actually adapt. You can actually understand yung learning process. Lagi nga sinasabi, learning is earning. Totoo yan. Na pag mas marami kang alam at pamamaraan, gagaling ka talaga eh. Now, pag tama ang skill set mo, marami kang ways to actually become successful, to actually achieve something in life. Dito na ho papasok, nalalakas talaga yung heart set mo. Ano ba yung heart set? Ngayon ko lang narinig yung heart set ha. Sineset din po kasi ang puso, yung emosyon. Bakit? Maraming tao kaya nagfe-fail emotional. Uulitin ko po. Maraming tao nagfe-fail sa lahat ng ginagawa nila sa buhay nila kasi inuuna nila yung emosyon nila. Mali kasi yung mindset. Walang skills na tama. Kaya anong nangyayari, napupunta dun sa victim mo, naninisi ng ibang tao, emosyon yan eh. Yung galit, emosyon yan eh. Yung pag-iyak, pagdadalamhati dun sa parang sobrang failure ng buhay niya, nade-depress siya, nagkaroon siya ng anxiety, emosyon yan eh. Bakit? Hindi kasi nakaset yung puso mo. The reason why most people fail in business because of being too emotional sa mga situation. For example, nalugi, kawawa naman ako. Magkukwit na ako. For example, unang binentahan, hindi bumili. Lipat na lang ako ng trabaho. Emosyon yun eh. Iba na lang ang gawin ko siguro. Hindi yata para sa akin tong sales. Yung emosyon kasi, yan ang kumakain sa atin eh, kadalasan. Tingnan nyo, pag nalulugi kayo, ano unang pumapasok sa inyo? Emosyon. Hindi kasi nakaset yung puso mo eh. Hindi ka ready sa ganong sitwasyon eh. Pero kung tama mindset mo, tama skill set mo, pag may dumating sa yung ganong sitwasyon, yung puso mo ready rin eh. Ay, alam ko na talagang eventually babagsak naman to eh. Pero meron na akong ways or meron na akong pamamaraan to actually figure out kung paano ko mapagtatagumpay ito ulit. Kasi ready yung utak mo, ready yung skill set mo eh. Hindi naman lahat ng papasukin natin perfecto eh. Hindi lahat ng gagawin natin magiging successful eh. Hindi lahat ng ventures na negosyo na papasukin mo, kikita ka. Totoo naman eh. Ang nagiging problema lang, pag nangyayari sa atin yung lubog, yung bagsak, yung failure, yung dapa, nagiging emotional ka. Kaya nalulubog ka, nababaong ka ng todo eh. Iniisip mo, kawawa ka. Iniisip mo lagi, hindi mo nagagawin ito. Hindi ka na mag-a-attempt ulit. Hindi ka na magta-try ulit. Iniisip mo lagi, yung ibang tao, ganito. Kasi ganito sila. Kasi ganito. Kasi ganyan. Napupunta na tayo dun sa blaming, complaining, justifying. Those are emotions. Iiyak ka. Maglulupasay ka. Hindi kasi nakaset yung puso mo. Yung emotions natin. Tandaan nyo, ang emotion natin, napaka-powerful nito. Bakit? It is part of our thinking. Hindi mo mawawala yan. Ang emotions natin, there are two sides or polarity. Ano yung polarity? Ibig sabihin, sa mundo natin, may babae, lalaki. May malungkot, may masaya. May tawa, may iyak. May good and bad. May grateful and may hateful. Dalawa lagi yan. Lagi mong pipiliin yung nandun sa positive side. Na kahit may nangyayari ng pangit sa buhay mo, pipiliin mo pa rin yung kung nasaan yung mas maganda. Kung nasaan yung mas maayos. Whenever there are bad things na nangyayari sa buhay mo, try to figure out ano yung maganda dito. Ano yung pwede kong makuha dito. Kasi sa mga mapangit na nangyayari sa buhay natin, may napakagandang learning experience kang pwedeng kunin dyan. May sobrang gandang learning experience ka na pwedeng mapulot at makuha dyan. At yun yung dadalhin mo sa susunod na biyahe mo. Yung learning experience na yun. So you become what? Stronger. You become wiser. You become smarter. So nag-i-improve yung skill set mo, nag-i-improve yung heart set mo. And whenever you become smarter, stronger, nasosolidify yung belief sa sarili mo na talagang yayaman ka, na talagang magiging successful ka. Nagkakaroon ng tinatawag natin na congruence, na lahat nagfa-function, align. Minsan kasi tama mindset, walang skills. Wala kang paroroonan. Minsan tama mindset, baliw na baliw, hype na hype, pero pag tinamaan ng problema, hype na hype din sa problema. Marami kasing naka-hype sa problema. Kinakain kayo ng pagkatao ninyo. Yan ang nangyayari sa marami negosyante, kinakain sila ng pagkatao nila. Isipin mo sila na lang nagkainan pa. Yung feeling mo down na down ka, yung tipong yung mukha mo, nag-alabuldog na yung mukha mo, lahat nakababa. Parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Kung mag-oobserba ka sa mundong ibabaw, hindi naman ikaw ang pinakamahirap na tao sa mundo siguro. Hindi naman siguro ikaw ang pinakaproblemadong tao sa mundo. Hindi naman ikaw siguro ang pinaka-loser na tao sa mundo. Pero bakit ka nagmumukmuk? Kasi nga hindi ka ready. Yung pagkakaroon ng congruence o balance dito sa mindset, skill set, and heart set, maniwala ho kayo, pag natutunan yung balansehin sa buhay niyo yan, lahat ng pangarap nyo sa buhay, posible na yan. Hindi totoo na loser ka. It's just that may na-experience ka lang
na sa susunod, hindi mo nagagawin. May ginawa ka lang sa buhay mo na nagbibigay aral sa'yo na sa susunod na biyahe mo sa buhay mo ay hindi mo na uulitin. Mas ready ka na emotionally, mentally, and physically. Bakit maraming tao ang hindi umaasenso sa buhay? Hindi nila naiintindihan to. Alam lang nila trabaho. So kung nalulungkot sila, hindi nila alam yung reason na meron palang heart set. Attend sila ng seminar. Nagtataka sila hanggang ngayon. Mahirap pa rin sila. Hindi sila nakakapagbukas ng opportunity. Hindi nila naiintindihan na yung seminar pala nagbibigay ng skill set na kailangan ng action. Marami kasi hype eh. Pagkatapos nito, hype ka na naman. Linggo, hype na hype ka. Lunes, hype ka. Martes, ito na. Wala na. Ang nakakalimutan mo, reminder ito. Pero ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw pa rin ang mamimili sa buhay mo kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kasi kami, alarm clock nyo lang kami. Alam nyo naman to eh. Ang problema lang, ikaw mismo na may katawang tao, na may katawang lupa, abay balansihin mo naman yung sarili mo. Kaya nga ako, ang suggestion ko, sa mga taong, alam mo, galing ka sa losing end, yung talagang snowball effect yung nangyari sa buhay mo, talagang failure. Ako, payo ko talaga, ready mo yung puso mo, pahinga ka muna. Para hindi ka emotional magdidesisyon. Kasi gusto mo kagad, makarecover kagad eh. Galing ka nga sa lubog na lubog ka ba, teka, huminto ka muna, figure out kung ano yung pwede mong lakaran dito sa maraming daan eh. Kasi yung iba, emotional eh. Hindi, positive thinker ako eh. Hindi, malakas ako eh. Hindi, kaya ko yan. Ala, desisyon na naman. Mali na naman. Same formula. Kaya nga, okay na okay, para sa akin na tuwing daraan tayo sa matinding lungkot, matinding pagsubok ng buhay, pahinga ka ilang araw. Take a deep breath. Mag-meditate ka. I-contemplate mo, ano ba yung mga pagkakamali ko nung nakaraan. Alamin mo sa ugali mo, wag sa labas. Kasi sa labas, pag hinanap mo sa kanila yung problema, pag hinanap nyo sa ibang tao yung problema, puro galit at puot ang pupunta sa puso ninyo. Hindi ka rin makakapag-desisyon ng tama. Kahit ikaw ang ginawan ng masama, sisihin mo yung sarili mo. Pinili mong kasama yung tao na yun eh. Ikaw may kasalanan yan. Mahilig ka sa mga ganyan-ganyan. So dapat magre-reflect ka, lagi mong internalize na ako ang responsable sa buhay ko. May point ito si Boss RDR. Bakit? Tama yung mindset ko, tama yung skill set ko, yung hard set ko, hindi nakatama eh. So maling tao lagi yung pupunta sa'yo. Maling oportunidad lagi yung babagsak sa'yo. Hindi nakaset yung puso mo eh. Emotional ka kasing nagdesisyon. Kaya ka nabubudol. Kaya ka naloloko. Kaya ka nauuto. Kaya ka nalalamangan. Kaya ang hirap mong umasenso. Hindi ka nagtataka. Ang tagal mo nang iniisip yung pagyaman hanggang ngayon, hindi ka pa yumaman. Ang tagal mo nang iniisip yung mga pagiging successful, pagiging ganito. Hindi ka ba nagtataka? Ang tagal na nga, sir, tumanda na nga kung ganito. Ang ilap sa akin. Naghahabol lang kami ng pagyaman. So, napaka-importante yung karakteristik natin. Dapat congruence. So, number 1 is characteristic. Second, kung gusto mo magkaroon ng Midas touch, balance yung mindset, balance yung skill set, balance yung heart set, automatically magkakaroon ka ng connection. Bakit? Kailangan mo talaga ng ibang tao. Hindi po pwedeng wala. There's no such thing as self-made millionaire. Walang ganon. May team talaga yan. You being an entrepreneur, you should be a leader. Kailangan leader ka. Na pag nakakuha ka ng connection, you make sure na payayamanin mo rin yung tao na yun. Na ikaw yung magiging tulay sa success niya. Marami kasi, nagkaroon na ng connection, naging crab mentality. Isipin mo, binigyan ka na ng oportunidad ng tao. Pinapakain ka na. Siniservisyohan ka na. Binibigay na sa'yo lahat. Akala mong kagatin mo pa. So once nakakuha ka ng tamang tao, tamang venue for you to actually grow, kailangan matuto ka makisama. Ayusin mo yung sarili mo. Kasi baka mamaya, too focus ka na nag-o-observe ka sa labas, nakakalimutan mong obserbahan sarili mo. Hindi tamang puro hype ka lang, hindi tamang puro positive thinking ka lang. Kailangan may humility, may kindness. Ganun talaga sa success. Pipili ka, yun talaga pipiliin mong daan. Yun talaga tatahakin mo. Yung mas makakabuti sa mas maraming tao. And eventually, pagka ganun ang behavior mo at attitude mo, you will attract bigger people to your life. May mas magtitiwala sa yung mas malaking tao. May mas magtitiwala sa yung mas successful na tao. Na may mas magtitiwala sa yung isang tao na pwede kang dalhin sa another level ng buhay mo. The reason why wala kang investor, the reason why hirap kang makapag-create ng opportunity. Bakit? Wala pa kasing nagtitiwala sa'yo. Wala pang nagtatrust sa'yo. So yan ang kailangan mong i-develop. Paano ka pagtitiwalaan ng maraming tao? Paano ka pagtitiwalaan ng mas successful na tao sa'yo? Ito yung dapat mong i-work out. Wino-work out po yan. Hindi yan puro salitaan lang. Hindi yan puro kwentuhan lang. Bakit pinakikinggan kami ng milyong-milyong tao sa buong mundo? Bakit may tiwala sila sa amin? It's simply because we provide value. So the only way na pagtiwalaan ka ng
mas maraming tao, you provide value to them. Kailangan magbigay ka ng halaga, ng mga mahalagang bagay sa ibang tao. Yung sa amin, on a perspective of being a social media content creator. Pero sa case ninyo, being an entrepreneur, you can add value to other people. Hindi yung puro, what's in it for me? Yan yung madalas maling tanong ng maraming negosyante. Anong mahihita ko dyan? Anong mapapala ko dyan? Anong meron sa akin dyan? At pagka ganun ang mentality mo, you will attract people that will actually take advantage of you. Sila yung makukuha mo. Like attracts like. So kung gano'n ang mindset mo, what's in it for me, what's in it for me, yung mga taong makikita mo rin at makakasalamuha mo sa buhay mo, puro what's in it for me. So kayong grupo, magte-take advantage kayo sa bawat isa. Kung anong meron siya na wala ako, akin yon. Anong mahihita ko? Ano pa masisip-sip ko rito sa mga animal na to? Kaya yung puro mga linta, nagsasama-sama talaga yan eh. Sipsipan sila ng sipsipan. Kayo na lang nagbobolahan kayo, tumigil nga kayo dyan. Puro scarcity mentality. So dahil scarcity mentality, ano nangyayari? Hilahan sila ngayon pababa. Unahan sila sa rock bottom. Maling mentality eh. Yung connection, inaangat. Hindi nilulubog. Ang mahirap kasi, bakit gano'n ang mentality natin? Sanay kasi tayo sa kompetisyon. Sa totoong buhay, collaboration, not competition. Kasi maraming tao, competition eh. Bakit? Eskwelahan, kailangan maging honor kayo para palakpakan ka lahat ng estudyante sa school nyo eh. Sa sports, kailangan panalo eh. Lagi tayong may competition, tinuruan tayo, pinasok sa utak natin na kailangan lagi kang panalo sa isang competition. Hindi applicable sa totoong buhay. Kasi sa totoong buhay, kung track and field ang laro, nakikita mong may nahuhuli, una na kayo. Ganun sa totoong buhay eh. That's being the leader. Pag nagtatakbuhan kasi, unahan kayo sa finish line. Yun ang panalo. Sa totoong buhay, hindi. Bumabagtas kayo sa buhay ninyo, ito yung tagumpay, sabay-sabay kayong bumabagtas dyan, yung mga mahihina, mauna kayo. Para pag nanlambot kayo ng hina kayo, kaming malalakas ang tutulong sa inyo paangat. Ang buhay para kang umaakyat sa bundok na grupo kayo. It's a team effort. Collaboration. Yung mahihina, iaangat. Yung mga malalakas, magpapahuli talaga yan. Kasi sila yung nakakaalam ng daan eh. Sila yung nakakaalam ng ways para makaakyat dun sa isang bundok na yon. Ganon ang buhay. Madalas kasi competition na iisip mo eh. Kaya yung connection na nakukuha mo, sunog lagi. Tama, wala kang mabalikan. Di ka ba nagtataka, ang tagal-tagal mo na nagninegosyo, wala kang na-attract na mga mayayaman, mga successful, mga talagang po pwedeng tumulong sa'yo, magdadala sa'yo sa next level. Bakit? Scarcity mentality ka eh. Competition lagi nasa utak mo. Pag may taong nakakuha ng success, dapat tama yung tanong mo eh. Paano ka nakaangat sa ganyan? Gagayahin ko. Ganon ang tanong sa buhay eh. Hindi eh. Pag may nakaangat, pag may naging successful, hay, manluloko yan. Inggit na inggit ka. Ay, siguro nakapulot ng ginto. Ay, siguro may isang mayaman na nagtiwala. Ay, baka nagtatrabaho sa kabaret yan. O kaya may napang-asawang mayaman. Pilipino talaga, oh. Hindi mo tanungin, paano ka nakarating sa ganyan? Ano yung mga ways na ginawa mo? Ano yung attributes and attitudes para makarating sa ganyan? Yun yung tanong na dapat mong itinatanong. Kadalasan kasi yung tanong, mali eh. Or worse, hindi ka nagtatanong, nangungutya ka, inggit na inggit ka kasi. Kasi ikaw mismo, insecure ka sa sarili mong multo. Kasi feeling mo ang daming kulang sa'yo. Gusto kong ipaalala sa'yo, kompleto ka. Buo ka. Kailangan mo lang talagang i-discover sa sarili mo yung mga bagong bagay, mga bagong skill set, tamang pag-uugali, para mailabas mo yung ginto mo sa sarili mo. Ginto ka eh. You are actually capable of being successful in life. Huwag mong tignan na putik yung buhay mo ngayon. Wino-workout yan. Ang ginto dumadaan sa matinding init, matinding pagsubok bago nila makita yung ginto. Yun ka. So kung may pagsubok ka ngayon, may hinaharap kang problema sa buhay mo ngayon, dinadaan ka lang dun sa process na yun. So, dapat tama ang attitude and behavior mo towards that. Importante connection sa negosyo. Importante yung ibang tao. Number 3, pag may tamang connection ka na, tama karakteristik mo, mindset, skill set, heart set, may connection ka ng mga tao, isa pa sa karakteristik, kailangan talaga 100% committed ka dyan. Tinatrabaho yan. Kasi yung iba, nagkaroon na sila ng connection dahil may ibang tao na, tinamad na. Commitment kasi yan eh. It's all about the long game. The long-term mindset. Iba kasi magaling mag-isip ng negosyo. Magaling mag-formulate. Magandang idea. Ang problema, tamad. Ang problema, petics. Bakit petics? Babalik na naman dun sa umpisa. Hindi nakaset yung puso. Emosyonal. Okay na ako, leverage na ako eh. Kailangan committed ka talaga. Yung commitment level mo dapat sobrang taas na halos hindi ka na nagpapahinga. Na halos pagod na pagod ka. Bakit? 2 taon, 3 taon, 4 na taon lang pinag-uusapan natin. Oh. Successful ka na. Maraming tao, inabot na lang hanggang sa mamatay sila, hindi nila nakuha yung pangarap nila sa buhay nila. Eh. Tapos sa'yo, ilang taon lang makukuha mo dahil negosyante ka. Dahil may hanap buhay ka. Aba, mapagod
Pagod ka muna, 2 taon, 3 taon. Figure out kung paano mapaperfect yung system. Paano yung sistema mo bibili ng mas maraming negosyante. Paano yung sistema mo makaka-attract or makaka-lure ng mga potential investor in the future. Yun yung target mo sa negosyo mo. Ano nagiging problema? Umpisa pa lang napagod ka na eh. Kaya maraming negosyante, ang nangyari sa kanila one-hit wonder, yun yung pinakamasakit. Yung tipong lubog na lubog ka, yung talagang sobrang hirap na hirap ang buhay mo, tapos umangat ka ng todo, tapos bumalik ka doon, mas mahirap yun. Maniwala kayo sa akin. Isipin mo, dati ka ng lubog na lubog, bigla kang umangat, guminhawa buhay mo, bigla ka ulit bumagsak ng mas malalim. Yun ang pinakamahirap. Babalik na naman tayo sa dinidiscuss ko sa inyo kanina. Heart set, emotional ka eh. Magkakaroon na ng bahay si mama. Mapag-aaral ko na yung anak ko sa private school. Makakabayad na kami ng kuryente. Makakabayad na ako ng mga bills and payables ko. Hindi natapos ngayon lahat. O eto na ngayon. Wala na pala akong pera. O paano na ngayon? Unti-unti, hindi ka makakabayad ng kuryente. Mangungutang ka ngayon. At pag nangungutang ka ngayon, hindi ka makakabayad ng utang. Ibebenta mo ngayon, magda-downgrade ka. Pag nag-downgrade ka ngayon, same thing. Dahil wala kang hanap buhay, mindset, skill set, heart set, hindi balanse, babagsak ka na naman at babagsak ka at yun, nandun ka na ulit. Ito yung mawawala sa'yo. Yung desire na makaangat mo. Sobrang hirap ibalik na. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, i-commit mo na yung sarili mo. Pag hinawakan mo ng madiin, hawakan mo ng mahigpit, trabahuhin mo, pagpursigihan mo, panggigilan mo. Dapat hindi ka nawawala ng enerhiya. Hindi yung ningas kugun ka. Marami kasi procrastinate ng procrastinate. Lagi nilang ipinagpapaliban yung mga maraming bagay na importante sa buhay nila. For example, may meeting ka, normal lang na tao. Yung iba, madalas kinakancel. Ako, tinitira ko yan. Alam mo kung bakit? Paano kung yun yung may bit-bit ng daang-daang milyon na connection? Yung isang simpleng meeting na yon, yung isang simpleng usap na yon, tulay pala yon para sa mas malalaking tao. Paano kung ganun? Yung sitwasyon, na-miss out mo na. So dapat i-commit mo talaga yung sarili mo. Sipagan mo talaga. Work hard. Sabi ng maraming tao, you have to work smart. Tama yung work smart. Working smart meaning to say, you work hard to right opportunity. Yun ang working smart. You are actually working hard to right opportunity and right processes. Ibig sabihin, kailangan right work yung gagawin mo. Tamang trabaho. Yun yung working smart. Kasi yung work hard, importante yan. Kailangan yan. Kailangan masipag ka. Kailangan driven ka. Kailangan focus ka. You only stop when you are done. Hanggat hindi mo pa natatapos, trabahuhin mo. I-workout mo yan. So, dapat committed ka. Hindi po pwedeng walang commitment. Sa relationship nga, kailangan committed ka eh. Bigay ka ng oras. And, ano yung pinaka-effective nila laging sinasabi? Quality time. So, pag nagne-negosyo ka, it also applies to business. Quality time to your business. You work efficiently. Yun yung trabaho natin bilang negosyante. That's working smart. But it is actually working pa din. Next thing na kailangan nating maintindihan, yung commitment nilalagay sa tamang consistency yan. Pag itong dalawa na to, ang nagsama, you'll be unstoppable. Commitment, consistency. Yung sobrang lalim ng commitment level mo, tapos consistent ka pa dun sa ginagawa mo. Pag naghalo yan, dalawa na yan, naitama mo yung karakteristik, nasa tamang connection ka. Lahat ng hahawakan mo talaga magiging ginto. Magiging oportunidad talaga. Yan yung kailangan mong i-workout sa sarili mo. Hindi po yan mga nakasulat lang, na lecture lang. Tinatrabaho yan sa sarili natin. Consistency to what? Consistency in doing the right things. How can you actually do the right things? Paano mo gagawin yung mga tamang bagay? Simple lang. Balik na naman tayo dito, magkakakonekta yan. Tamang mindset, tamang skill set, tamang heart set. Tamang koneksyon, tamang trabaho na i-commit mo. You be consistent on that. Magkakasama yan, magkakaruktong yan. Ang tawag diyang congruence. Yan yung kailangan balansehin natin sa sarili natin. Magkakaroon ka talaga ng Midas touch niyan. Danas ko po yan sa buhay ko. Na lahat ng gagawin mo, magiging ginto talaga. Congruence eh, balance eh. Tama eh, tama action mo eh. Tama decision making mo. Tama taong kinakausap mo. Bakit hindi mo pa nakukuha yung success na gusto mo makuha sa buhay mo? Mali ka pa ng kinakausap na tao. Mali pa yung target customer mo. Mali pa yung ugali mo. Mali pa yung emosyon mo eh. So, kailangan congruence talaga yan. Balance eh. Inharmonious. Kumpleto ka dapat. Magiging consistent ka lang kung tama ang heart set mo. Babalik na naman tayo doon. Puro letter C lang yan. Wala kayong makakaligtaan dyan. So, kapag tama, yung heart set mo, yung consistency level mo, yung skill set mo, yung mindset mo, doon sa tamang bagay, pag committed ka, yung sobrang lalim ng dahilan mo, bakit mo siya ginagawa, tamang tao yung mga nakakausap mo, paniwala ka sa akin, you will be unstoppable. Everything you want in life, you can actually achieve it. Totoo, nagkakatotoong pangarap. Yan ang susi. So, isipin natin ngayon, ano yung mga kulang at mga wala tayo sa buhay natin. Yung mga kailangan nating idagdag, kailangan tayong magkaroon.
Kasi marami sa atin, yan pa rin ang tanong niya sa sarili niya. Attend ako ng attend dito kay Boss RDR eh. Wala pa rin kami nararating sa buhay. Ano ba yan? Attend kami ng attend sa, sa RDR eh. Sayang lang sa oras ko. Fairness, magaling mong salita. Pero wala naman nangyayari sa sarili mo. Hoy, nagsasalita lang ako, ikaw ang gagawa. Sinisi mo pa ako. Nagbibigay lang kami ng idea. Nagbibigay lang kami ng tips. Kung paano mo actually makukuha yung gusto mong makuha sa buhay mo. At the end of the day, ikaw yan. Ikaw ang responsable. And finally, control. Kasi, maniwala ka sa akin, habang pinapalipad mo yung eroplano, papunta dun sa success, papunta dun sa destination na gusto mo, habang nasa ere ka, magkakaroon ng turbulence. Kailangan hawakan mong maigi yung manibela. Nandun ka na sa stage na kailangan consistent ka talaga, kontrolado mo talaga. Kailangan kalkulado mo. Kailangan yung maneho mo tama. Kasi isang subsob, isang maling desisyon, magka-crash yan. Kaya kailangan yung control mo talagang, papunta ka talaga dun sa destination. Sometimes, marami nagsasabi sa akin, ang hirap daw maging consistent. No. Madali lang maging consistent kasi kung may enough why ka, may enough na dahilan ka, kung tama yung mga connection na mga taong nakapaligid sa'yo, kung kompleto yung mindset, heartset, skillset mo, madali itong consistency. Pero yung control, mahirap yan. Kasi alam mo bakit? Yung control, dadaling ka niyan lagi dun sa comfort zone mo. Okay na, wala nang problema. Pag lagi kang pinapasok sa comfort zone, kailangan ikaw lagi kang pirmi, labas ka. Ganun ang pagkocontrol. Kasi ang control, minsan, nakaset ka dito, pero dito, pag nakatikim ka ng small success, maniwala ka sa akin, dadaling ka niyan sa napakadelikadong lugar, which is what? Comfort zone. Kaya kailangan kontrolado mo. Huwag kang hihinto. You only stop when you are done. Huwag kang hihinto. Tirahin mo ng tirahin. Kailangan may control. Kontrolin mo buhay mo. Huwag kang maging emosyonal. Bakit? During your journey, papunta dun sa success, marami magsasabi sa'yo, huminto ka na, nakuha mo na eh. Marami magsasabi sa'yo, aba, teka lang, sobra na yata yan. Marami magsasabi sa'yo, aba, teka lang, intindihin mo na muna ang pamilya mo. Intindihin mo na muna yung ganito, intindihin mo na muna yung ganito. Aba, teka lang din. Iniintindi ko naman sila. Ba't ka nakikialam sa buhay ko? Dapat lagi ka may katwiran na gano'n sa sarili mo, na ikaw ang may control. Kasi susubukin ka ng ibang tao. Susubukin ka ng ibang mga instances na tatanggalin ka niya dun sa realest ng destinasyon mo. Tatanggalin ka. Susubukin ka niyan. Your responsibility is what? You only stop when you're done. Bago ko matapos, gusto ko lang ipaalala ulit sa inyo that you are actually winner right now. Panalo ka na. Gumising ka lang kaninang umaga, panalo ka na eh. Yung commitment level mo, sobrang taas oh. So araw-araw, yan ang babaunin mo. Panalo ko, panalo ko, panalo ko. At yung panalo mo araw-araw, yan ang magdadala sa'yo doon sa pinakamalaking panalo mo sa buhay mo.